Si Jane, sino nga ba talaga ang babaeng ito? Ang daming katanungan na nais mabigyan ng sagot, pero bago muna tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Si Jane, ang nakababatang kapatid ni Jasmine. Halos kaedad lang ito ni Clara kung buhay pa ito hanggang ngayon. Kahit na magkapatid sila, ay hindi sila sabay na lumaki ng dalaga. Nagkikita lang sila kung uuwi ito ng probinsya at magbabakasyon. Pero kahit na malimit lang silang magkita, ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Siya, bilang ate, ay protektado niya pa din ang kapatid. Bawat uwi ni Jane tuwing bakasyon sa farm, ay kulang pa ang buong araw para magkwentuhan silang dalawa. Kung ano ang mga nangyari sa kanya sa syudad ay isa-isa niya itong kinikwento kay Jasmine. At syempre, no secrets between them. Puro pagpapaalala ang pinapabaon niya sa kapatid, lalo na pag-alis na ito at babalik na sa city upang mag-aral. Kung meron mang kayamanan na maipapamana ang kanilang mga magulang, iyon ay ang kanilang magagandang ugali, mukha, talento at talino. Magaling si Jane pagdating sa music. At sa arts, painting naman ang kinahihiligan ni Jasmine. Ilang taon lang naman ang agwat nila kaya hindi nagkakalayo ang kanilang katawan at tangkad. Pareho silang inofera ng scholarship sa magandang paaralan pero mas pinili ni Jasmine ang manatili sa probinsya para naman may makasama ang ama niyang noon ay nag-iinda na ng sakit. Si Jane na lang muna bilang ate ay nag-give way ito para sa nakababatang kapatid niyang talaga namang mahal na mahal niya. Maliban sa high grades na pinapasalubong niya sa kanyang ate sa pag-uwi, ay andyan din ang mga pictures nila ng mga kaibigan niya at parati ding naikikwento ni Jane kay Jasmine ang tungkol kay Kevin na manliligaw niya. Mahal na mahal daw siya nito, itinuturing siyang espesyal ng binata, pati na din ang circle of friends ng binata. At bilang ate, support naman siya sa ganitong gusto ng kapatid. Basta ang importante ay huwag niyang pabayaan ang kanyang pag-aaral. Dapat niya pa din matupad ang kanyang mga pangarap at makatulong pa sa kanyang pamilya. Sa bawat kwento ni Jane tungkol kay Kevin ay tila ba nakikilala niya na ito kahit na hindi niya pa ito nakikilala sa personal. Wala naman silang ibang pinag-uusapan kundi yun lang, ang mga nakakakilig na pangyayari kay Jane. Ni minsan na hindi ito nagkwento sa kanya ng mga problema, kung may dinaramdam ba ito or may mga nangapi ba sa kanya. Minsan kasi pag-uwi niya sa probinsya ay nakita ni Jasmine na may mga pasa ang kapatid. Para bang binugbog ito? Nung tinanong siya kung napano ay tanging sagot niya lang ay ate, nauntog lang, nadulas, hindi daw kasi siya nag-iingat. Noong mga panahong iyon ay may pagtataka na nararamdaman si Jasmine sa kapatid. Syempre, bilang ate ay nag-worry lang talaga siya. Pero alam niya ding sobrang close na close sila ni Jane. At kung may problema man ito, ay alam niyang agad-agad namang sasabihin sa kanya ng kapatid. Kaya kahit ganoon pa nakitang pasa sa katawan ng kapatid, ay binaliwala niya lang ito. Bagkos, ay mas pinagtuunan niya na lang ng pansin ang kanyang pag-aaral at ang ama niyang may iniindang sakit at syempre, ang pang-araw-araw nilang makain. Pero lubos na nagtaka siya nang hindi na nakauwi upang magbakasyon ng kapatid. Gabi-gabi na lang siyang napapaisip at hindi malimitang nakapag-isip na kung ano-anong masasamang bagay at pangyayari. Pero agad naman niya binabalay ang atensyon sa bright side na sana ay maayos lang ang lagay ng kapatid. Hanggang sa lumipas ang ilang mga bakasyon, ilang weekends, nang tuluyan ng hindi nakauwi ang kapatid. Ang sabi lang sa kanya ay busy siya sa pag-aaral. Madami lang daw kasi ang mga activity ang mga ginagawa sa kanyang paaralan. Malimit na rin ito makapagpadala ng mga pictures at kahit tawag, chats ay minsan na lang din. Kaya lubos na lang pag-aalala niya ng sobra dito. Hanggang sa isang balita ang gumulat sa kanya at sa kanyang ama. Isang insidente ang hindi inaasahan ng lahat sa kanilang pamilya. Si Jane, na mahal niyang nag-iisa niyang kapatid ay wala na. Tanghali na mga araw ni iyon nang malaman niya ang nangyari sa pinakamamahal niyang kapatid. Halos madurog ang puso niya ng mga sandaling iyon. Pauwi pa lang ito sa kanilang bahay para magtanghalian ay tumawag ang ina niya sa kanya. Habang nakatayo ito ay nangatog na lang bigla ang kanyang tuhod at nanlambot. Agad bumagsak ang katawan niya sa lupa habang nagmistula siyang statwa sa gilid ng daana. Gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata habang hawak-hawak pa din ang cellphone niya. Nung una ay parang ayaw niya pang maniwala
Parang may ilang segundo at minuto pang lumipas bago ito rumihestro sa kanyang sistema. Ayaw niyang maniwala dito, pero habang naririnig niya ang hinagpis at tagis ng luha ng kanyang ina sa kabilang linya, ay doon niya napagtantong nagsasabi ito ng totoo sa kanya. Gulat na gulat at punong-puno ng katanungan ng kanyang sarili ng mga panahong iyon. Parang gusto niyang humarot at patakbo sa kinaroroonan ng ina at ng kanyang kapatid. Gustong gusto niyang yakapin ng ina at makita man lang ang sitwasyon nila doon, pero wala siyang magagawa. Milya-milya ang layo ng pagitan nila. Ang masakit pa, may hindi man lang niya nakita sa huling sandali ang kapatid. Ang buong akala nila ng kanyang pamilya sa probinsya ay may uuwi si Jane at masisilayan pa nila ito. Ang masaklap ay tanging isang jar na lang ng lalagyan ng abo ang bumungad sa kanila nang dumating ang kanyang ina. Ang school na mismo nagtulak na ipakremate na lang agad-agad ang katawan ni Jane. Ayon sa ina niya, ang sabi na nag-iimbestiga ay nagpatiwakal daw ang dalaga. Iyon lang at wala nang iba pang sinabi. Pero sa pagkakakilala nila kay Jane, hindi gagawin iyon ng dalaga. Malaki at marami itong pangarap sa kanyang pamilya na nais niyang tuparin. Paano gagawin ng isang masigla at malusog na bata at masayahin ang magpatiwakal? Maliban na lang kung may kakaiba talagang nangyari. Kaya hindi naniniwala si Jasmine na ganoon ang ginawa ng kapatid. Kilalang kilala niya ito at kahit kailan ay hindi niya kayang gawin iyon. Nang mga panahong iyon ay doon nawasak ang pagkatao ni Jasmine. Sa puntod mismo ng kapatid ay pinangako niyang bibigyan niya ng hustisya ang nangyari dito. Kaya noong nakaraos na sila sa sakit at bighati, ay agad nang plinano ni Jasmine ang mga dapat niyang gagawin, mula sa pagkilala sa mga tao na kapaligid sa kapatid niya, ang paaralang pinapasukan nito, at lalong-lalo na ang boyfriend nitong si Kevin. Nang naging okay ng lahat, ay siya namang sinimulan niya ang pag-transfer sa lugar. Alam lahat nito ng kanyang ina. Bilang ina niya, hindi naman niya kayang pagbawalan ng anak sa plano nitong paghihigante. Kahit siya din ay ang nais lang ay mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng bunso. Andyan lang siya para gumabay at sumubaybay sa anak. Kaya naman simula nang lumipat ang anak na si Jasmine ay parating nakatuon ang mata niya dito. Ayaw na ayaw niyang mangyari kay Jasmine ang nangyari kay Jane. Kaya ang mga asaran, inisan, sweet moment nilang dalawa ni Kevin at Jasmine mula pa umpisa ay kitang-kita at alam na alam lahat iyon ng ina. Pasimpleng binabantayan niya lang anak at sa bawat araw na nagdaan ay nakikita niyang nahihirapan ng labanan ni Jasmine ang nararamdaman niya kay Kevin. Kaya nung nakita niyang mukhang nahihirapan na ang anak ay walang pag-atubiling kinausap niya agad ito. Para sa kanya, bilang isang ina na nawala na ng anak noon, ay ang mas importante sa kanya ay ang kaligtasan ng anak na si Jasmine. Ang kinabukasan ng anak, ang magandang kinabukasan naghihintay sa kanya na panghabang buhay na matatamo nito. Para sa kanya, ang importante ay ang kasalukuyan at bahala na ang nakaraan. Ang nais niya na lang ngayon ay mag-move on sa sakit na daladala ng nakaraan at ayaw niyang mahibang ng tuluyan at lamunin ng kasamaan, sama ng loob at galit ang nag-iisang anak. Bahala na lang ang karma at ang nakatataas ang magparusa sa kung sino man ang gumawa ng lahat ng paghihirap ni Jane. Noong gabing iyon ay mas pinili ng ina niya na samahan siya hanggang sa makatulog ito. Sa haplos sa ulo ng kamay ng ina ay kumalma ang katawan niya at napahimbing ang tulog niya. Tinabihan din siya ng ina sa pagtulog upang masiguro din ito na nasa maayos na lagay ang anak. Kinabukasan ay maaga pang nagising ang kanyang ina. Muli niyang hinaplo si Jasmine na mahimbing ang pagkakatulog. May isinulat ito sa kapirasong papel at agad na iniwan sa table na malapit kay Jasmine. Ang sabi doon ay kung magigising siya ay agad na tumungo sa maid's quarter. Nang makarating doon, agad siyang binungad ng ngiti nito at inalok ng pagkain. Pinagluto pala siya na paborito niyang pagkain at sinabayan na din siyang kumain nito. Alam ng ina niyang kailangan ni Jasmine ng suporta nito. Siya lang naman ang support system ng dalaga dahil silang dalawa na lang din naman ang magkasama. Masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain at agad na din nilang napag-usapan ang mga nangyari pa noong gabi. At sa nakitang lungkot ng ina ni Jasmine sa kanya,
ay minabuti niya na lang pagbakasyonin ng anak habang summer pa naman ang mga panahong iyon para makapaglibang-libang na din ang anak at makapag-relax-relax ito. Sakto namang naisipan ni Jasmine na dayuhin na lang muna si Yuna sa pinagtatrabahuan niyang hotel sa kabilang bayan. May kalayuan iyon at tourist attraction ng lugar. Si Yuna, ang kaibigan niya noon pang bata pa siya. Naghiwalay lang sila nito dahil sa kagustuhan niyang mag-transfer at may sa katuparan ng kanyang mga plano. Kaya matapos ang kanilang agahan ng ina, ay kagad niya namang tinawagan ang matalik na kaibigan. Sa sobrang excitement nilang dalawa na magkita, ay kagad naman naimpake ng mga ilang gamit ang dalaga. Sa araw ding iyon ay pinabiyahe agad siya ng kaibigan. Ayos lang naman ito sa kanyang ina. In the first place, ito naman talaga ang gusto niya. Iwas depression para kay Jasmine. Habang iniimpake niya ang mga gamit ay bigla namang pumasok sa kanyang isipan si Kevin. May parte sa puso niyang namimiss niya din ito. Siyempre, napamahal na siya kahit papaano sa binata. Pero kahit ganun pa man, ay karapat-dapat niya munang isantabi ang nagsisimula niyang love story dito. Ang kailangan niya munang unahin ay ayusin ang sarili. Kaya sa tuwing papasok sa kanyang isipan ng binata, ay agad niya itong inaalis at tila nagpapanggap sa kanyang sarili na baliwala lang sa kanya si Kevin. Love story ending na nga ba sila o paglalaroan ulit sila ng tadhana? Abangan! Salamat sa inyong suporta. Sana po ay suportahan nyo din ang iba ko pang mga gawang storya na tsak, punong-puno ng drama, aral at kilig. Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsak kapupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!